Yes, good morning. Ngayon po ay 25 ng December. It's Christmas. Ano po ang pagsilang ng ating Panginoon? Ako naman yung pong lingkod, Marpi Santos, nagpupugay sa buong mundo. Magandang umaga muli, bayan. Tayo po ay nakapag-isip na mag-live po ngayon sapagkat ito naman ay Pasko at walang kompromiso. Kanya't malaya po tayong nandito sa may hindi man ilalim ng punong mangga, ah, kundi malapit sa punong mangga ang ating kumbaga ay lungga. Lungga po natin bayan. So ngayon po ay tayo pumapanalang sa buong San Sinukob. Siyempre pagpugay sa lahat ng mga viewers ng Marpi Radal Santos at pati na rin sa Congressman GP Pacheros Facebook page bayan. Sa lahat po ng ating mga viewers, ako po ay nagpupugay muli sa inyo at bumabati ng maligayang Pasko at ilang araw na lang din bagong taon na. Kanya't maligayang Pasko at manigong bagong taon na lahat. Walang init sa puwera ang inyo pong rada ng bayan. Ako po ay maalab ang pasalamat sa mga tumangkilik at nanood sa ating live program kahapon sa GP Patrice live program na kada linggo po ay sumasa inyo. Napapanood po ninyo. Sapagkat sa programa na yan, sumasalamin at nagpapahayag, nagpaparangalan sa mga programa na napapaloob dito. Pero bago pong lahat, maligayang Pasko at pagbati ng magandang umaga sa ating pinagpipitaga ng Congressman GP Pajanos. Ako po ay katatapos lang na nag-walking sa aking vicinity sapagkat every morning, yan na po ang ating nakasanayan at practice na po natin na kada umaga ay magpatulo ng pawis. Kanya't ito po ang inyong lingkod. At syempre, binanggit ko na po ating kapita-pitaga ng Congressman GP Pajanos na walang humpay sa pag-aruga sa ating mga kalalawigan hindi po nakakailangan ngayon. At syempre, nandiyan po yung kanyang anak na talaga namang kagapay at tagapag-ugnay sa mga ahensya nating pamahalaan, kagapay nating Congressman, ating Secretary General, si Atty. John J.P. Pajanos. Andyan din yung kanyang maanak na sina Sir Adrian Jano Pajanos. Yung ating abogado rin na anak at bunsong anak ng ating congressman, si Atty. Janela Pajanos. At siyempre sa supportive wife ng ating congressman, si Dr. Pajanos. Pamilya Pajanos na sadya namang hindi mo maarok ang talagang pagmimithi at yung kanila pong layunin na mapagserbisyuhan lahat ng ating mga kalalawigan. At yan po hindi makakailangan po sa atin, lantad at talaga namang buyang-yang na ang kanilang pagsuporta sa ating mga kalalawigan. At siyempre, nandiyan po ang makagapay ng ating congressman para sa matagumpay na layunin na pagsilbihan ang lahat ng nangangailangan ng Novo Encijanos. Nandiyan po ating Chief of Staff, Administrator, Atty. Maricel Weng Pajanos. Ano po ang ating isa sa talaga namang pinakatampok at dinadaanan lahat ng mga programa ng GP Apatolist. At ngayon, nasa ibayong dagat po sila sa Switzerland, Geneva, Switzerland. At nandiyan po yung kanilang mga pictures. Sadya pong kumbaga, nagpapalipas ng mga dagan-dagan na mapasanin ating administrator sapagkat siya nga po kasi ang namamahala sa lahat. Kasama yung kanyang maanak ngayon sa ibayong dagat at dyan po nagpapalipas ng holiday. Si Ma'am Kat na madalas pong tumututok sa programa po ng GP Patrice na talaga naman nakakapag-amuki sa lahat ng gustong magkaroon ng idea sa totoong galing sa pusong pagserbisyo. Yan nga po ang GP Patrice po ba yan?
At siyempre, nais ko na rin pong batiin ating makasamahan diyan po sa GP Padlist. Nandiyan po ang ating may spokesperson, na sina Sir Elmer Padianos, ang pinsan nating congressman. At siyempre, si Kapitan John John Padianos, ang ating kapitan ng barangay Alambakin, HN Nueva Ecija. Siya rin yung pinagtiwalaan at itinalaga ng ating congressman na siyang mga siwa sa ating mga kababayan at sumubaybay sa kanilang antas ng kalagayan. Kasi siya nga po yung kasakasama po natin. Especially sa mga events na sasaklaw ng 4th District, nandiyan po si Kapitan John John. At ngayon din yung pamamahagi ng wheelchair sa 4th District, palagi po namin kasama sa delivery ng wheelchair. Isa sa mga programa ng GP Padlist na sadya po namang kinalulugdan po ngayon. Sa mga walang may kakayanan na bumili ng wheelchair, ang GP Padlist ay may kaagapay pa rin. Agapay sa ating mga kababayan. Andyan din po yung ating makasamahan sa staff sa panguna ni Ma'am Raya Rose Padianos, ang aking tinagurian na beautiful lady, delivery ng wheelchair. Nandiyan po siya. Kasama po natin sa team na yan, siyempre nandiyan po si Ma'am Che English na siya po yung kumbaga moderator, director sa live program po namin sa GP Padlist live program. At siyempre kay Madam Raya Rose Padianos, sila po yung kumbaga talagang namamahala at may kinalaman sa papalabas ng mga events, mga nagawa at mga tuntunin ng GP Padlist. Hindi po mawawala siyempre ang ating pong kasama rin, si Ma'am Elipane Hankins, ang ating magaling na scriptwriter at researcher. Iba po kasi yung kanilang abilidad, yung galing, eksperyensya, sapagkat galing po sila sa pinilakang tabing na rin kung tagurian sa GMA7. Magkakasama po sila nila Ma'am Che English na kasama po natin ngayon sa GP Padlist. Kanya't kung niyo po napupuna ang aming pagtatanghal, upgraded na po bayan, hindi po makakaila sa inyo. Sila po yung pinagmumulan ng inisyatibo at galing sa pamamahala, pamamalakad sa puting tabing na makukonsider na rin sapagkat ito ay sa social media. Kanya't sila po yung napili nating congressman para manguna at magdirihe sa ating social media function sa GP Padlist. Kaya ba po kasi yung mentality galing nung nasa TV kumpara sa radyo. Kasi kami po ni Julie na magka-partner sa sa GP Padlist Live, kasama po namin, co-host ko rin dyan, si Ma'am Raya Rose Padianos. Iba po kasi yung pattern sa broadcasting. Despite na yan magkatuwang at magkamukha rin sa social media, pero may kanya-kanyang description. May kanya-kanyang batayan at mas mahigpit sa aking pakiwari. Dahil sa ating eksperyensya sa media, lalo po sa broadcasting, 11 years nga po tayo sa broadcasting at tayo po unang sumadlak at na-train diyan po sa DCRH, Operation Tulong, sa panahon po ni Sir Andy Verde, ating kababayan, kalalawigan, na sadya namang isa sa mahaligi na may consider sa DCRH. At yung yumao po nating manager, si Sir Joe Taruca, ang namayapa nating mentor. Mula po dyan sa DCRH, nais ko lang pong ibida rin. Nasalak po tayo sa ang radyo natin, Gapan, na pinamamalahan dati ng dati ring Congresswoman Rita Villarreal. At bago po dyan, tayo sumadlak din sa Double J. At tayo po nagsilbi kasi dyan sa Cellcore. Bilang nagpaunlad din at humutok sa company card. Diyan po sa Cellcore na nasadlak po ngayon ng private security guard na lang. Kasama ko po dyan yung ating mentor naman sa ROTC Reserve Officer Training Corps na si Captain Talib Malambot. Katuwang po niya tayo
sa pagme-maintain sa mga ari-arian at mga pasilidades, hanapbuhay o business ng ating namamahala ng Cabanatuan City. Ano po? At pagkatapos yan, tayo po'y napunta na nga po dyan sa DWNE, ang panlalawigang himpilan ng radyo sa ating lalawigan. So, ibig po sabihin, from 2007 hanggang po sa 2018, nandiyan po tayo. At katuwang-tuwang po tayo na ating Governor Aurelio Oy Matcha sumali lalo po sa mga panahon ng kalamidad. Bumabagyo, bumabaha, naglalandslide sa may Laor, siya po yung nasa labas at siya po yung kumbaga nagsilbi pong reporter natin sa himpilan dati, sa kanya naman galing yon. Ang sabi po niya, natatandaan ko at di mawawaglit sa ating isipan ang kanyang message sa atin habang nasa labas po siya nag-update. Marpi, ikaw muna ang governor ngayon pero bukas kukunin ko na. Yun yung naging siste nating Governor Oy Umali noon sapagkat sa 11 years naming pagsasama sa broadcast, talaga naman yung kanyang kasipagan at galing, hindi matatawaran man din. So, yan po nabuo ang ating pong karanasan sa broadcast media. Ano po, at nanggaling na rin po tayo sa NHGL, ng FM radio ng Palawan City na ngayon ay hindi na po gumagana. Ano po, galing na rin po tayo dyan sa DWAY through kay Ginoong Roger Cudnita noon. Ano po, nagkaroon po kasi tayo ng pag-assist at giya sa programa nating alkalde ng Palayan City noon. Naka 2 years po tayo dyan. At maging dyan po sa Talavera, nagkaroon din po tayo ng experience po riyan hanggang sa Liaga. At maging dito po sa law office na pinamahalaan at kami yung nagsimula. Ano po, nating mentor sa larangan po ng ng pagsisilbi sa may mga kaso, ano po. Naging kasama ko po riyan at naging mentor ko si Atty. Gian Carlo Bonlag, na kapatid ni Atty. Rainier Esguerra ng San Jose City. Meron din po silang law office po doon. Ang law office na Bumanlag, Esguerra Law Office ay dyan po sa tapat ng NFA, tabi po ng Land Bank of the Philippines, sa Maharlika Highway, tabi naman o taas, ibaba po niya Cebuana, taas po, second floor yung Bumanlag Law Office. Ano po? So dyan po tayo pinaikot na ating experience hanggang sa tayo nga po lumapit sa ating administrator, Atty. Marcel Weng Pagianos, na nag-sample po kasi tayo na mag-update, mag-cover sa payout. Tandang-tanda ko, unang bulwak ko po sa sa coverage sa GP Patrice dito po sa Barangay Dos. Nung nagkaroon po ang payout diyan, at nakasama kasi yung aking anak na nag-benefit ng medical assistance po noon, si Mark Ari Santos, sa aking pangatlong anak na nasa call center ngayon. So, ganun po istorya. So, pagkatapos po niyan, balikan ko na yung atin pong pagbati ng Merry Christmas sa mga kawani ng GP Patrice. Nandiyan nga po ang ating speaker, nabanggit ko na, si Madam Princess Leona Nieto, anak ni namayapang Nora Nieto at ni Kapitan Nardo Nieto ng Palante, Gapan City. Ano po, sila po yung kumbaga pundasyon na kagapay ni Atty. Weng Pagianos sa GP Patrice. At nandyan din si Sir Jonathan Ubalde. Ano po ang pinagkatiwalaan, pinamamahala din lahat ng paresa-resa ng GP Patrice. Yan po nakakabatid lalo higit sa pananalapi. Siya po yung kumukontrol at pinagbubuhatan ng serbisyo ng ating mga angels, ating mga staffs. Ano po, nandyan si Sheila May Chenso, anak ni paring Chong Chenso, ang mapakatagal ng driver ni Dr. Pagianos. Ano po, bata-bata pa yan, driver na di ba paring Chong? At siyempre, nandyan po si Casey, Ganda Magiwe, yung best employee, ano po, o yung early bird at masipag pumasok sa GP Patrice. Isa siya sa naparangalan nung nagkaroon po ng GP Patrice Christmas party dyan sa Casa Grandia. At siyempre, nandiyan po si Emeline Sarte, yung namamahala naman siya, yung sa mga stocks. Ano po,
at siya po yung nakakapatid na lahat sa bigas, sa lahat na, siya po ang nakakaalam po niyan. Nandiyan si Madam Tiffany Ola Pagianos Imperial, kapatid ni Atty. Weng Pagianos, na nagbakasyon at nauwi diyan po sa kanilang lugar sa South. Ano po? At siyempre nandiyan po yung kanyang husband at pamilya. Kanya obligado po siya umuwi doon. Nandiyan din po ang ating kasama pa rin na si Elaine Alauria. Kapag panahon naman po ng programang yung tupad sa Dole, nandiyan po si Elaine, siya po yung team leader. Kapag sa cash assistance po kasi, ano po, payout, or orientation, dalawang programa na yan, si Sheila Tiencio naman ang team leader at namamahala. Ano po, kasama na ibang staff at angel. Nandiyan din si Eva Marie Pabustan. Ano po, tama ba? Tama ba ako sa pangalan ni Miss Pabustan? Sa dami kasi, mahirap kabisiduhin, di po ba? So, yung sa stops natin, sana kompleto yung nabanggit ko at para walang sitahan, di ba? Sa ating mga drivers naman, nandiyan po yung ating mga galing na pilot drivers, pero na parangalan, itong si Mr. Splack, na the best driver of the year ng GP Patrolist. Kung ano yung kanyang mga katangian na pinagbasihan, tanging po yung mga namamahala sa GP Patrolist ang nakakabatid po dyan. Maaring kinakitaan po siya ng higit na serbisyo kumpara sa at kahambing sa kanyang mga kasamahan na lahat pawang magagaling naman. Tanging sila po ang nakakabatid po dyan. Pero para sa akin, para sa Bayan, lahat po sila importante sa GP Patrolist, magagaling. At mga loyal naman sa pangasiwan po ng GP Patrolist, kahit na gabihin, kahit na anong oras sa tawagin, nandiyan po sila. Sila po yung talagang kaagapay ng GP Patrolist pagdating sa mga ruta o yung sinasadlakan at nilalatagan ng mga programa ng GP Patrolist. Andyan si paring Richard Villabert. Nandyan si paring Romy Velasquez. Nandyan si paring Arnaldo Taba Pascual, ang ating hari ng mobile kitchen. Ano po, nawalao na rin at veterano, sungayan na rin sa GP Patrolist, isa sa mga nagsimula kaagapay nating Congressman GP Pagianos. Vice Governor pa lang po siya noon. Nandiyan si paring Luis Cubos na kasama ni paring Taba Pascual. Ano po? Nandiyan si Jojo Boyson, ang ating pong magaling na mekaniko at driver madalas ni Sir Atan at ni Ma'am Mariah Rose Pagianos. At siyempre, nandiyan po ang iba pa nating driver tulad ni ni Eddie Boy, ni sino pa ba? Si Ray, maraming Ray. Si Ray Dunyo, yung taga Pangasinan. Ano po, na sa bus naman nakasign. At si paring Romy Magyari, sa Costa naman po siya ang palagi ang namamahala at mga bakero. Ano po, at iba pa, may Ray pa rin kami na madalas din gamitin ni Atty. Ano po, sa GP Patrick kasi bali tatlo yung Ray 1, Ray 2, yung Ray 3. Yung Ray 3, yun nga po, driver ng bus natin. Ano po, at si Ray 1, yung driver naman ni Atty. kung minsan, at maging sa mobile kitchen. Ano po, nagmamaneho rin po siya ng mobile kitchen. Ang isang Ray pa namin sa GP Patrick ay si paring Ray Santiago. Ray San kung tawagin po namin. Siya po yung aming pong Mr. Palengke King sa GP Patrice live kada araw po ng linggo, 9 to 10. At sa may staffs po natin at mga angels, nandyan si palagyan po natin kasama sa delivery ng wheelchair, si Iris Laksina. Masipag rin batang ito at may potential din. Nandyan si Alvin Buena Obra, ang darling ni Iris. Magaling po ito at pinagtitiwalaan na caretaker kung tutusin. Diyan naman po sa GP Patrice Headquarters. Ano po, siya po yung namamahala
at kagabay ni Sir Jonathan para po sa distribution. Pagmamamahala ng masakyan ay kaalam din po dyan si Alvin, at yung sound po natin, siya po yung expert para po sa pag-deliver ng sound effects. Ano po kapag may mga payouts, may orientation ang GP Party List. Nandyan si Alvin Buenaobra. Sa ating headquarters naman, nandyan po ating maintenance sa aking bunsong anak na si Mark Aldrich Santos. Ano po? So sa mga angels po natin na iba pa, nakasakasama po namin, nagsisilbing tech kapag kami ay nagla-live program. Maraming salamat sa kanila pong suporta at partisipasyon sa matagumpay at papaganda pag-upgrade na live program ng GP Patrice kada araw po ng linggo. At yan po na i-flash po namin yung mga activity ng GP Party List. Ano po, katulad po ng mga programa na talagang namang palasak na at gintong-ginto na, at hindi po makakalimutan, nakakintal sa mga puso-isip nating makalalawigan na talaga namang paulit-ulit ng napagsiserbisyuhan ng GP Party List. Ano po. At siyempre sa mga hindi ko nabanggit, isa-isa mga pangalan nating mga angels, ang aking pagbati na lang ng Merry Christmas. Siyempre, kasali ko po aking pamilya sa panguna rin na aking may bahay, Marisa Santos. Ano po, sa aking mga anak, aking panganay, si Maricel Santos. At sa kanyang kabiyak na si Eric Santos. Ano po, at siyempre yung aking pangalawa, si Maricar Santos Enriquez. Sa kanyang esposo na si Ace Enriquez. Sa aking anak, si Mark Ari Santos, yung aming call center agent. Itong panganay ko kasi, mag-asawa sila, nasa call center company rin. At siyempre sa aking bunso, si Mark Ardis nga. So, apat po ito. Ano po, kasama po nila yung kanilang pamilya. Magkakasali po kami ngayon at magkakasama hanggang 27 marahil bago magbalikan sa Metro Manila. Aking mga apo, talaga namang medyo magugulo pero nakakapagbuhay ng diwa sapagkat iba po kasi yung karisma ng mga apo. Aminin man natin o hindi, sadya pong halos kapantay sa pagturing at pagkalinga sa mga anak-anak po natin na mga magulang na tulad po natin. So, sa lahat po ng aking mga kilala, mga naging kaibigan sa mga lugar na aking tinungo, mga pinuntahan, pagbati ko na lang ng Merry Christmas sa lahat. Ano po, sa langkayhan po ng Gear Cross Rifle Fraternity, ano po, nandyan po yung ating mga samahan sa Army Reserve Command. Particular po dyan sa Troopers CDC Company, dyan po sa Camp Tinio, Cabanatuan City. Troopers CDC Camp Tinio, Cabanatuan City. Ano po, despite na tayo po medyo nakalaylo, nandyan po yung ating makasamang extension at kasama ng ating kasundaluhan sa pagpapatupad ng mga programa na may kaugnayan. Ano po, dito sa ating lagay at estado ng ating pong bansa pagdating sa katahimikan. Ano po, nandyan po at kasama ng ating Philippine Army, ang Army Reserve Command. Ano po, nandyan po ang ating 3rd RCDG Camp Aquino Tarlac na namamahanap po dyan. Nandyan nga rin yung 4th CDC Camp Tinio, Cabanatuan City na direktamente kagapay ng 7 Infantry Cognitive Division kapag nagkakaroon po ng mga programa tulad ng palikatan at yung mga updates po na kung saan ay ang may kaugnayan yung security ng ating bansa. Nandiyan po ang reserve. Ano po, sa ngayon po kasi sa ating chain of command o yung tinatawag na branch of service, nandiyan nga po yung Navy, nandiyan po yung Marines, yung ating pong iba't iba sanga-sanga na pong ahensya ng ating gobyerno na may kaugnayan sa pagpapalaganap ng katiwasayaan ng ating bansa, seguridad. Hindi po nagpapahuli ang Philippine Army. Naamin nga pong kumbaga, nakapailalim po kami riyan sa Philippine Army. Ano po. At siyempre, sa halin na rin po nating makapulisan, kasama at tagapag-ugnay na din at tagapagpanatili ng katahimikan sa kapatagan. Ano po? Ibig ko sabihin kapatagan sa komunidad. Ano po? Sapagkat sila po yung direktamenteng naka-in-charge sa investigation, ano po, sa lahat ng anggulo ng krimen o yung mga kaso-kaso, nandyan po yung ating PNP. Ang ating kasundaluhan po kasi yung maintenance po ay para seguridad ng buong nasasakupan. Halimbawa sa 7 Infantry Cognitive Division, isaklaw nila ang Region 3,
and portion ng Region 1 may saklaw po sila. Malaganap at malawak yung kanila pong nasasaklawan. Ano po. So sa mga pamahalaan po natin, palusod at bayan composed of 32 cities and towns ng Nueva Ecija, ano po, pagbati na rin po natin ng Merry Christmas sa mga namamahala mula po sa congressman, papunta sa mga mayor, sa vice mayor, sanggunian, sa ating provincial government. Nandiyan nga po ating Governor Aurelio Oy Matcha Sumali at nandiyan din po yung ating Vice Governor Doc Anthony Mali. Sa ating masangguniang palalawigan members, pagbati po ng inyong lingkod ng Merry Christmas! At siyempre sa mga barangay po natin, ano po sa ating mga barangay captain, councilor, secretary, treasurer, pakitanggap po yung pagbati niyong lingkod ng maalab na pagbati ng maligayang Pasko. Ngayon, sa mga kabata naman, abay gumayak kaya at magmamamas ko na po sila. Kailangan maligo ng maga. Ano po ba? So, bayan, sa ating pong pagtahak at pagpapaliwanag nga po sa mga programa ng GP Pathways, talagang mahaba at talaga namang, kumbaga, kailangan pong haluan ng ganire. Ano po kasi kapag sa program po namin 1 hour lang sa live ng GP Pathways, may manadagdag na po na portion po riyan. Tulad nga po ng GP Pathways TikTok TikTok dancing. May nanalo po kahapon. Ano po, mag-submit lang ng inyo pong entry. Ano po, tuloy-tuloy po yan. Ano po, at baka sakali sa aming TikTok challenge, makasama kayo sa manalo. Isipin mo nga naman, sa aming third prize, 500. Second prize, 1,000. Sa aming first prize, 2,000. 215 po ang ma-prizes na makukuha at ma-avail through po sa GCash. Ano po panibagong programa ng GP Party List. Live po yan kada araw po ng linggo, 9 to 10 ng umaga. At pagkatapos, ito pong nadagdag naming programa dyan, yung interviews, ano po, sa mga kabataan po natin. Ano po, ang naka-in-charge po dyan, yung ating co-host na si Ma'am Rose Pagianos, na nagre-represent po sa mga kabataan. Ano po, may programa po siya. At syempre, kumbaga, may kanya-kanyang portion po kami. Kasama ko rin si Julie Reyes, na ating dating kasama riyan sa DWNE. Kami po yung mga kumbaga host ng GP Pathways Live. Andiyo pong lingkod, Marpy Santos, Julie Reyes at si Ma'am Rose Pagianos. Kanya't marami pa pong mga bagong papasok sa programa ng GP Pathways Live. Makihalubilo at makisali po tayo. Sabagat marami pong kaloob, maglilibang na po kayo, marami pa kayong matututunang mga serbisyo, malalamang serbisyo ng GP Pathways. Tulad nga po yung palagian po namin fina-flash sa screen ng GP Pathways Live sa pamamagitan naman ng pamamahala ni Ma'am Che English. Ano po, magaling po yan. At siya naman talagang subok na. From TV nga po sila ni Ma'am Eli Pane Hankins. Ate po ba? At syempre, kasama rin po namin yung aming mga iba pang kasama. May videographer na po kami, si Joshua, na bagaman medyo nalaylot, marami pong inasikaso, magpapakasal po kasi silang mag-asawa. Ano po, at yung iba pa na bago natin kasama, from Muñoz, last po, unang nakasama po namin dyan sa Karanglan, nung dumating si Senator Bongo sa payout po dyan, kasama yung ating Congressman GP Pagianos. Ano po, dyan po sa bayan ni Mayor Ogie Abad at ni Vice Mayor Eric Manokdok. Ano po. So, yan po. At yun yung binabanggit ko po na na mga grupo na nais ko ring partner ng pagbati. Ang GCRF naman, ang Gear Cross Rifle Fraternity. Ano po, marami na akong nasabi, humaba na. Magbabati lang sana ako ng para sa makasama, pero lahat na, para walang pintas, walang duda. Ganun po yun. At syempre po sa Gear Cross Rifle Fraternity, inuna ko pa siya yung ARISCOM So mga kasama po natin dyan sa ARISCOM, nandyan yung ating kumpare at kabro, si Captain Fernando Panaga. Siya po yung ating S1. Ano po? Si First Lieutenant Erwin Fe.
Bagaman junior po sa atin ng fraternity po ito sa ano siya, sa CI po yata siya, sa CMT unit ng CI. Ano po, kumbaga, talagang na-upgrade na po niya yung kanyang rango sa reserve. First lieutenant, magka-captain na yata ito eh. At si Captain Panaga going to major naman na po ito. At sa lahat ng makasama dyan na hindi na po natin nakikilala yung iba, sabagat na-focus na po tayo sa GP Patrice, medyo nawalan na po tayo ng panahon. Pero despite po ng kaguluhan, hindi maialis yung pamantayan ng Armed Forces of the Philippines na kapag miyembro ka ng Army Reserve Command, obligado kapag medyo nagkaroon ng kaguluhan, matik yan, natatawagin po tayo para magserbisyo at ipagtanggol ang ating bansa. Ganun po yun, yung aming estado. At sa lahat ng graduate ng ROTC, ganyan po ang pamantayan. Ngayon, yung binabanggit ko, Gear Cross Rifle Fraternity, yan pong grupo naman na po namin na yan, na pinamamahalaan ngayon ng ating kasalukuyang Coronel. Diyan po sa NEPO, Nueva Ecija Provincial Police Office, si Lieutenant Colonel going to full-fledged Colonel, si Colonel Julio Cesar Manokdok. Ano po, siya po dyan sa DPDA, siya po yung nakafocus sa admin po siya. Ano po. At syempre sa lahat ng ating kapulisan sa Nueva Ecija at buong region, Pilipinas, good morning, Merry Christmas. Ano po. Yan po yung nagsasakripisyo para sa ating kaligtasan at kapakanan. Kung ang pag-usapan yung kalagayan at seguridad po ng ating mga kababayan na Novo Eicianos at Pilipino na rin sa lahat ng dako ng ating bansa. Ano po. At siyempre sa PGBI, yung Philippine Guardian Brotherhood Incorporated, natin din kinabibilangan, Merry Christmas sa ating pong lahat, magmula po sa mga hanay po ng bawat chapters, Merry Christmas. Ano po. So bayan, balikan ko po yung mga programa ng GP Patrice. Yan po yung palasak ngayon. Kung magpapasko at nagbarangay election po noon, medyo nalaylo po yung medical assistance o medical mission ng ating GP Patrice. Pero ngayon, pag sadlak po, pagtuntong ng ika-7, hindi ako nagkakamali, may schedule na po ang GP Patrice para po sa mga programa. Ibalik na po yung medical mission. Yung caravan, balik na rin po yan. So, ibig sabihin, lalo pong lalaganap, lalong magbibisi ang mga kawani ng GP Patrice para magserbisyo sa ating mga kalalawigan. So, bali po yan, yung caravan na papalo po dyan kasi, yung educational assistance para po sa mag-aaral po natin, elementary hanggang college na tinutulungan, inagapayaran ng GP Patrice para po sa kanilang allowances, makakatulong kahit paano sa kanilang pamilya. Pangalawa, yung medical assistance o medical, para sa medical, yung nagkakasakit, may masakit nating mga kalalawigan na agapayaran, natutulungan sa pamamagitan ng cash assistance. Kapiling, kasama po natin naman dyan ang DSWD. Yung tupad program ng GP Patrice, tuloy-tuloy na rin po yan at laganap na po muli pagtuntong ng first week ng January 2024. Siyempre, bawat bayan, bawat syudad, meron pong mga programa lalatag na i-assign yung GP Patrice para kumuha at avail yung iba nating mga kababayan para magkaroon po sila ng 10 araw na trabaho katumbas ang 5,000 piso. Di po ba? So malaking bagay para sa ating mga kalalawigan. Sa burial assistance naman, hindi po kasi nagtatapos hanggat buhay yung isang kababayan po natin, kalalawigan natin, sa hagupit na serbisyo ng GP Patrice. Nandiyan po yung burial assistance para po sa yumaya o makamag-anak nating mga kalalawigan. May kaagapay ding programa ang GP Patrice po dyan. Bali 3 po yung magkakasama na yan. Educational, medical at burial. At yung isa, yung programa pa rin, yung tupad nga po na binabanggit natin, nasa ilalim po ng DOLE. DOLE po ang sangay nating pamahalaan nakapartner ng GP Patrice. Yan po sa programa na yan. At yung programa po na napapanood ang mga pagawain, yung infra project natin, Congressman, tuloy-tuloy po dyan. At yung pinakahuli,
Yung pong kaloob na gym, Pag-asa Gym, diyan po sa Puncan, Caranglan, na dumating po yung ating Senator Bongo. Yung dikit at talaga namang kaagapay na ating congressman pagdating sa mga paggawain at proyekto na kanya pong talagang kaagapay. Malaking mga tulong ang nagagawa na ating mga senador. Katulad ni Senator Francis Tolentino, makailang ulit na din na dumating sa ating lalawigan po yan. Sila po yung madidikit at kasama nating congressman sa paghatid ng mga programa sa ating mga kalalawigan. Kanya't nagtataka po kayo marahil kung bakit nagagawa po ng GP Patrice ang pabalik-balik at sunod-sunod na programa sapagkat nandiyan po yung kanyang makabalansang na masenador. Nandiyan po yung kanyang makaagapay ng masenador upang ang mga proyektong dapat makamit at palawak ng palawak, parami ng parami. Dito lang bagong taon, maraming programa ang mayatid. Tulong ang natin ni Senator Bongo sa ating congressman sa GP Party List. Si Senator Francis Tolentino at ibang mga senador siya pong kaagapay at malapit kasing maglabi ating congressman kasi siya po yung ating congressman na kabilang sa 12 congressman na nasa Commission on Appointments at 12 senador din. Ibig sabihin, 24 po sila senador at yung congressman. Kapag naihain sa Kongreso, siyempre nandiyan po yung Senado, yung mga senador. At 12, 24. Kapag ikaw ay kandidato o napipisil na maging kalihim, halimbawa sa health na lang, Department of Health, Department of Agriculture, sila po yung nagkukumpirma. Sila po yung nagbubusisi sa mga luluklok na mga secretary, undersecretary, bago po may talaga at ma-confirm na sila po ay para doon sa hanay na yon. Yung departamento na yun ating pamahalaan. Yung general, sila rin po yung nagko-confirm. Yung sa ating budget ng ating bansa, sila rin po yung bumubusisi at nagbabalanse. Kanya po yung posisyon ngayon ng ating congressman sadya po dapat ipagmalaki ng Manobo Enciano sapagkat kapita-pitaganan, makuyaan mo, isang kalalawigan natin, isang Novo Enciano, kasama sa mataas na level na ating pamahalaan na para po kumbaga mag-rebisa sa mga taong dapat lumuklok sa mga hanay po ng ating ahensya ng ating pamahalaan. Kanya pinagkakamapuri ka namin, Congressman GP Pacianos, at yung pong binabagit natin na tungkol sa infra project, napapalaw po dyan yung pagpapagawa ng Pag-asa Gyms. Yung pong MPB building, yung multipurpose building po ating tinutukoy na naiko-convert po yan kasi sa mga barangay halls at ibang ginagawang opisina. Nandiyan din yung road concreting. Road concreting na sadya pong napalaganap na nating congressman sa lahat ng panig na ating probinsya. Patuloy po yung mga programa na yan. Kanya nga po madalas banggitin din ni second nominee representative magiging congressman po ng GP Patrice para maging dalawa yung magsiservisyo sa Nueva Ecija. Lalaganap ang kanilang programa. Ang pondo talaga namang pipintog. Mas marami makikinabang kanya po sa darating po na paghusga muli ng lokal at nasyonal. Nandiyan na po, kasama na po ang GP Party List. Palagi pong ino-orient ang bawat lokasyon ng mga kalalawigan natin pagdating po ngayon sa pagluluklok ng GP Party List representative. Kasi ito na lang po yung natatanging party list na sadyang umaaruga at naglilingkod sa ating bansa. Ano po ba? Meron po ba tayong naramdaman na ibang party list na laganap ang serbisyo tulad ng GP party list? Meron man mga isang-isa tulad nga po yung senior citizen, okay lang po yan sapagkat Novo Enciano naman din yung namamahala po dyan. Pero kaiba po talaga ang dating ng GP Party List. Kaiba po ang serbisyo sapagkat binabagit nga po sa tweet-tweet na wala pong papantay. Wala pong makakaalpas sa serbisyong kaloob ng GP Party List. Di lalo na kapag naging dalawa po yung ating congressman. Kanya matuto po tayo mga kalalawigan na piliin yung natatanging party list. Pagdating ng paghusga, iyon lang po ang isishare natin. GP parties lang, isang parties lang po ang dapat nating tangkilikin. Kapag nagdalawa ka, nagtatlo, yun. Foul na po yun. Invalid, null and void na po yung boto natin. Ganun po yun.
Anya matuto po tayo Nuevo Ecija sa mga serbisyo at mga ayudang ating tinatanggap, marapatin po natin na magtuloy-tuloy at lalong dumoble, matriple pa yung pong mga tinatanggap po natin na yan. Ano ang solusyon? Anong kasagutan? Yung pagtangkilik sa GP Patrice para dumami po yung magiging papabor sa magdadalawa na congressman, ibig sabihin, magbibigay po ng tsansa kay Engineer Raymond Lemon Umali, maluklok bilang second nominee ng GP Party List. Pwede po kasing maging tatlo. Oh, come on. Kapag dalawa natin congressman, makita na po natin yung talagang riwasa at yung maserbisyong hatid, pwede po natin gawing tatlong congressman po yan. Hanggang tatlo pa kasi na congressman ng party list ang pwede para mag-triple serbisyo ng kaloob kasi pipintog triple din yung pondo para magagamit sa ating lalawigan. Pero dalawa muna tayo. Sapat na marahil yung dalawa. Sapagkat kung nakikita at pinag-aaralan, nililimi at talaga ng mga pinagbabatayan ng mga serbisyo hatid ng GP Party List, wala mo talaga obra. Wala nang papantay. Wala na pong higit sa ginagawa ng GP Party List. O dalawahin mo pa. Kanya nasa atin pong mga kamay ang pagkaluklok o pagdagdag natin ng congressman pagdating ng panahon na talaga namang napipinto na rin 2025, andyan na, 2024 na po tayo, di ba? Kanya bayan, sapat na po ito marahil, dadalsan ko na po siguro ang pag-live, para sa pagpapaliwanag tungkol sa party list na marapat po nating tangkilikin at i-avail po natin yung mga programang napapalob dito kung dalawa na ang ating maging congressman ng GP party list. So bayan, sa ngalan po at siyempre sa aking si Kapitan Lando Santos ng Santa Monica, siyempre, good morning, Merry Christmas sa ating pong kay Teresita Santos, sa ating kapatid dyan, at sa kanilang pamilya. Merry Christmas. Gustuin man po kasi natin, imbitado tayo nung birthday nung pamangkin ko. Bali apo ko na, anak ni Onad at ni Anin. Kasakasama po tayo kasi nating Secretary General sa pag-attend sa kanyang mga invitations sa buong First District. Talaga namang giniginto at talagang giliw na giliw yung ating kaunang distrito sa paglibot sa ating Secretary General. So bayan, yan po muna ating update ngayong araw ng Kapaskuhan. Merry Christmas sa lahat. Wala tayong nitsapwera. Good morning.